Kulang ang 5 star, 10 star para sa iyo. Salamat po. Journey Makers, ginawa mo talagang kakaibang journey ko. Ayun. Good morning. Praise God. Sa wakas, yung isa sa mga client natin nakarating na dito sa Dubai, UAE. Actually, medyo stressful yung mga pangyayari kasi sa Saudi, na-offload siya. Hindi siya nakasakay ng eroplano. Ang reason is, nalaman nung amo niya na hindi siya uuwi ng Pilipinas. Nag-notify siguro dun sa phone or via email na hindi niya sinakyan yung ticket pa uwi ng Pinas. So, yung amo niya, immediate na pinakancel yung exit visa niya. So, nag-rebook kami ng panibagong ticket from Saudi to Qatar. Ngayon, nung nasa Qatar na, meron siyang ticket from Qatar going to Dubai kaso hindi siya nakasakay kasi hindi siya pinayagan ng transfer desk officer na pumunta ng Dubai. So, ang ginawa is sinakyan yung ticket pa uwi ng Pilipinas na merong layover ng Hong Kong. So, nag-layover muna siya ng Hong Kong. So, from Hong Kong, book kami ng panibagong ticket papunta dito sa Dubai, UAE. So, ayun, praise God kasi from Hong Kong, successful naman po yung process. Nakalagpas siya ng immigration, napunta pa siya ng Bangkok muna, yung layover, hanggang sa nakarating na siya dito sa Dubai, UAE. So, alamin natin yung story ni ate, bakit pa siya na-offload, ano yung nangyari, gaano kataas yung level ng stress ni ate, ng mga time na naghihintay kami, nagpa-process kami, para makarating siya kasi parang mga 1 week din, 1 week din namin itong ginagawa. Pare-pareho kaming walang tulog, stress. So, tanungin na lang natin si ate pagdating. Ma'am, kumusta? Napakadami mong gamit. Ang kilo lang yun. Doon po tayo. Praise God. Ayan, so, praise God po si ate. Si ate Kelly, nakarating na. Praise God. So, ma'am, unang tanong ko po is, processing muna tayo ng documents. Kumusta po muna yung processing ng documents? Sa processing, mabilis lang. Kasi ang pinasa ko lang naman is passport copies, kay picture for visa. So, Then, after that, siguro days lang nung after ng payment, lumabas na rin yung visa and ticket. Wow! ayun, praise God. So, ito po yung pinaka gusto kong itanong. Kasi 1 week po kami halos mga pare-pareho walang tulog, mga stress sa mga pangyayari. So, ma'am, kumusta yung 1 week natin na nag-iisip tayo? Supposedly, ang talagang flight ko dito is last Sunday, 28. Pero may mga pangyayari hindi inaasahan. Ano pa yung nangyari, ma'am? Hindi nagtugma yung ticket ko pa Pinas na binook ng amo ko. Galing ako Saudi, then yung book namin ng flight dito, 28 is Sunday. Hindi siya nagtugma. Hindi ko sinakyan yung Papinas ng 27. Then nung 28 na papasok na ako ng IO, doon nalaman na cancel na yung visa ko. Hindi Yung na ako makalabas. final exit visa. Oo. Kinancel po yun. Ito yung reason. Kinancel yun kasi baka merong thinking yung amo niya na mag-i-stay siya ng Saudi, maghanap ng ibang employer or ibang amo. So if anything happened to her, let's say something bad happened to her, ang may pananagutan po nun is yung amo. Ang iniisip ng amo dun is yung security din nila. Kasi kung something bad happened to her, ang masisisi yung dati niyang amo. After nung pangyayari na yon, kinausap niya yung amo niya na kung pwede dito na lang siya sa Dubai muna, dumiretso. And praise God kasi yung amo talaga niya napakabait. Sobra. Nakipag-communicate, at the same time, dalawa po silang nag-asikaso nung final exit visa nitong si ate. Ngayon, nung may final exit visa ka na po, Hindi, ito. ito muna. Okay. Bago ako issuehan ng final exit visa, may one condition ang IO or doon sa Officer. office, bago yung Office. nagre-release ng mga exit. Ayaw nila ang booking ko is may Dubai. or Tama. Emirates. Ayaw nila. Ang sabi nila, hindi ka papayagang mag-exit kung ang bubuk mong ticket is may Emirates or Dubai. So wala akong choice, panibago na namang process kami ni Kuya ng Oo. Pinas. Naunang naayos yung ticket, munti ka na namang hindi umabot. Kasi ang sabi sa IO, mag-book ka muna ng ticket bago kita bigyan ng exit. So nag-book kami agad ni Kuya ng ticket. Tuesday, nag-book tayo ng ticket. Wednesday, pinaprocess na yung visa. Pero hindi na process. Thursday, flight ko na. Yung panibagong flight na. Wala pa rin visa until morning. Kabado na tayo ng Kabado na pareho. naman. Kasi umulan ng pagkalakas-lakas, so Oo, affected yung system. Pero totoo, sa sobrang bait ng amo ko, talagang sabi niya, 6:30 pa lang nandun na ako sa office. Naghihintay ako ng officer na mag-aayos ng mag-release nga ng passport ko sa Final exit. final exit. The time na nakuha niya na agad, tinawagan niya na ako kahit nasa daan pa lang siya, papunta sa akin na mag-prepare ka na, lumabas ka na, nagpapapunta na ako.
Awa ng Diyos, umabot kami sa airport. Siguro 1 hour bago. Bago yung flight. Oo, umabot pa. Yun na talaga, tinodo na. Nakalagpas na ako, may connecting flight ako, papuntang Qatar. Qatar. Okay, ano po nangyari sa Qatar? Sa Qatar naman, yung biyahe, ayos lang. Matagal ang biyahe, matagal din natin. Baba, supposedly magka-transfer desk. Kaso, itong masungit na officer na, ewan ko, lagi ako natatapat sa mga masusungit eh. Hindi nila ako inalaw bigyan ng boarding pass pa Dubai. Yun yung sa booking natin, di ba? Apo. Tapos connecting ako sa Qatar to Dubai. Hindi nila, sabi, hindi pwede yung ganyan. So wala na naman ako magawa. Yung 13 hours kong hihintayin ko, wala akong kasiguraduhan kung kung papinas ba ako pa Dubai. Grabe yung pagod. Pareho kami, uyat, yung effort ni Kuya talaga matindi. Malala yung time to time checking niya. Matindi talaga. Thank you po. Tapos pagkatapos po ng Qatar, ano pong nangyari? Tapos ng Qatar, Hong Kong. nag-Hong Kong na. Ma'am, nakapag-tour ka pa sa Hong Kong, no? Yes. Oo, di ba? Bago ako makalabas, hinintay ko munang mag-flight. Hindi ko sinakayan ulit. Matigas ulo ko eh. Hindi ko sinakayan yung flight ko pa Pinas. Yun na yung huling bala namin, huling taya na to. Huling pusta na, kumbaga. Pag ito hindi pa rin, wala na. Baka maghanap na ako ng Chinese. Pero nung paglabas mo, ma'am, smooth naman. Yes, yung pagpila ko ng IO, dito na lang mahaba yung pila, mahaba-haba yung hindi na sa pila. Sana, ayun. Sulit naman yung pinaghihirapan natin dito, no? And then, pag ano ko sa IO ng HK, tinignan yung passport, tingin lang sa Amex, kung ano yun. Then, tinanong ako kung gusto mo ba. Sinabi ko lang kung bakit hindi ko nasakyan yung flight ko, na-miss ko. Ano sabi mo? Sabi ko lang, na-miss ko po yung flight ko. Tapos hindi mo siya nagtanong kung bakit. Then, ang tanong niya, gusto mo ba po mag-Hong Kong? Diba? Oo, Yes. inopera Yes. ka pa kung gusto mo Then, mag-Hong Kong Sabi ko yes. Then, binigyan niya ako ng 14 days. na visa. Yes. Free visa kasi Free tayo doon. visa. Kapanaratan. Nakalabas ako. Nakaikot pa ako ng isang araw sa Hong Kong. Wala Mhm. namang naging problema. Lahat, smooth siya. Basta makalagpas ka ng, Immigration. ng immigration, wala na maging problema. Then, after that, Hong Kong, Ito yung malupit yung mali. Ano pa yung isang bansa mong napuntahan, ma'am? oh, Meron pa po siya isang bansang napuntahan, yung Thailand. Yan, back ng Bangkok. Diba? Mayaman po kasi si ate. Talaga yung journey makers, talagang yun Gagawin. yung journey. Yung journey ko talagang sinulat nito ni Kuya. Journey makers ba? Oo, talaga journey makers siya. Tingin mo sa isang linggo nakaapat na bansa ako. Oo, ang panglima na to. Panglima na po ito. So, Qatar, Hong Saudi, Kong. Qatar. Oo. Then, finally, Kita mo in a span of 1 week, talagang nakapag-make po kayo ng memorable na Oh, grabe. talagang journey makers nga. Journey Pero makers. ma'am, yung stress po, yung level ng stress mo po nung 1 week, ditong 1 week na to. From 1 to 10 po, ano po yung masasabi niyo sa 1 to 10? Is it May 100. 100? Bakit 10 lang? Hindi. Talagang nakaka-stress kasi yung pagod mo, yung pagod ng mga taong tumulong sa'yo, especially kuya. Yung parang feeling mo na nagdi-disappoint ka na sa sarili mo kasi Nawala ka na ng pag-asa mo? mostly talagang lalo na pag yung parang natutulungan ako sa mga officer. Pag grabe na sabi ko nga sa mga kaibigan, parang yung mga officer na nagpapatibok ng malalang sa Parang Oo. Baka memorable ng experience. na to. Sa akin din. Pero siguro, hindi, totoo sa dami ng na-inquirean ko rin. Kay kuya talaga ako nag-sleep. Siguro will ni God yun, na may something na mangyayari talaga na, syempre, hindi naman natin expected, hindi naman pare-pareho ng mga tao ng mga experience sa pagka-travel. Sa ni kuya, napakagaling. Kahit na alam ko na ano na rin siya sa akin. Hindi naman. Sa dami ng hindi, kasi totoo. Yung situation ang yung nakaka-stress. Pero syempre, naiintindihan kita kasi ang hirap ng sitwasyon mo, ma'am. Kung ako ay nasa sitwasyon mo, hindi ko na rin alam yung gagawin ko. Yes. Talagang ipit na ipit ka sa lahat ng Kahit pangyayari. yung mga kaibigan ko sabi niya, napakalakas ng loob mo kung ako yan. Hindi ko alam kung baka umuwi na lang talaga ako ng Pilipinas. Marami. Baka Kasi yung iba ganyan din yung iisipin nila. pero yung ilang beses kang, halos isang linggo kang naglakbay, makarating lang. Talagang, gusto ko Dubai, umayos ka sa akin. Ang hirap na pinagdaanan namin. Ayun, so sa likod po ng lahat, ma'am, ito na nga, nakarating ka na dito sa UAE. Ano po yung masasabi mo sa service ba na binigay sa'yo ng Journey Makers? Ayan. Sa kabila ng stress, sa kabila ng pagod, sa lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari,
simula nung una pa lang na nagkausap kami ni Kuya, talagang time to time nandyan siya. Madali siyang sumagot sa mga inquiries mo, sa mga tanong mo. Wow. Mahaba ang pasensya sa'yo. Napakabait ni Kuya. Saka yung sa mga problema na pinagdaanan namin, talagang nandyan siya. Mga times na sinasabi sa kanya na baka ganyan, nagiging negative thinker na ako eh. Pero siya, talagang inano niya na hindi pwede kailangan makapunta ka rito, makarating ka rito. Gagawin natin lahat para makarating ka rito. Napakaswerte ko talaga na sa kanya ako napunta talaga. Yung effort, siguro, kulang 5-star, 10-star para sa iyo. Salamat po. Journey Makers, ginawa mo talagang kakaibang journey ko. Thank you kayo. But ayun, anyway, Ma'am Kelly, thank you so much din po sa trust at saka sa patience and most of all, sa understanding sa mga sitwasyon kasi both of us naman, hindi naman natin ginusto kung ano man yung nangyari sa'yo. Talagang nataon lang tayo sa sitwasyon na pareho tayong naiipit sa mga pangyayari. Thank God pa rin na I praise Him kasi binigyan ako ng kliyente na katulad mo na sa kabila ng lahat, kalmado pa rin po kayo. No, dapat ako yung mag-thank you kasi ikaw yung naging ko talaga, agent ko. Para naman sa mga gusto na maranasan ang buhay dito sa Dubai. Akala ko yung maranasan yung nangyari sa'yo. Siguro kung gusto nyo maranasan yung nangyari sa akin, kailangan nyo talaga ng lakas ng loob. Magbitbit kayo ng mahabang pasensya. Pero sa service ni Kuya, napaka-smooth. Sa mga gusto ko na mag-Dubai, highly recommended si Kuya. Napaka-bilis ng processing. Sa processing, sa requirements, wala kang iintindihin siya na lahat. Hindi ka niya iiwan sa ere talaga. Lagi ka niyang i-remind, lagi niyang i-guide ka, even may mga times na yan, katulad sa akin na maraming problema. Siya nandyan yan. Hindi ka niya nibibitawan talaga. Ipipilit yung makarating ka rito. Ano ba number? Basta, Sa Journey Makers. Yun na po yun, makikita niyo po sa video na to yung link ng WhatsApp, Facebook page, Reels, YouTube, everything po na kailangan niyong malaman sa Journey Makers at saka sa akin, ilalagay ko din po. So, thank you so much po, Ma'am Kelly. So, tara na po, hatid ko na po kayo sa thank you. kaibigan niyo sa wakas. Yes. Praise God. Thank you, Lord. Thank you. Ayun, so nahatid na nga natin itong si Ma'am Kelly sa mga nagnanais po na pumunta ng Dubai. Chat lang po kayo sa WhatsApp, sa Messenger, sa Facebook page, or yung secondary Facebook account ko. May Instagram na din, kakagawa ko lang. And TikTok, at saka may YouTube din. Search nyo lang po yung pangalan ko, Chelty Coronia Heronaga. And yung Facebook page is Journey Makers. Same thing sa TikTok and sa Instagram. Sa mga co-agents ko, sana yung mga ganong klase ng kliyente na sa kalagitnaan ba ng paghihirap, mga time na prinasas namin, sana wag niyo pong iwanan kung may mga mapunta man sa inyo na ganong klase ng sitwasyon. Kasi sobrang hirap po talaga yung pinagdaanan ni ate. Huwag po natin iiwanan sa ere kahit ano pong mangyari. Ang goal po natin is maparating sila sa Dubai. So yun po yung service na binabayaran sa atin. So wag po natin papabayaan yung mga kliyente. Lalo na yung mga manggagaling ng Saudi, manggagaling ng Qatar, ng Kuwait, or ibang Middle East countries, manggagaling ng Hong Kong, or manggagaling man ng Pilipinas. Yung sa Pilipinas, understandable yun kasi mahirap talagang lumabas as tourist. Even though, kailangan natin ibigay yung 100% natin na effort para sa kanila hanggat maaari, mas mataas pa sa 100%. So, thank you so much sa lahat, especially kay Ma'am Kelly na sobrang patient din, mahaba din yung understanding sa mga pangyayari sa sitwasyon. Never hurt her, like saying bad things or saying anything against me or against the process. Thankful ako, kliyente ko na yun. So God bless you po, Ma'am Kelly. And kung makahanap ka man ng work dito, please lang po, don't forget na magpa-register sa OWA at magpa-verify ng contract kasi number 1 po na kailangan yan para sa ating mga Pilipino. Gusto kong linawin sa lahat ng mga nag-i-inquire, hindi po ako nag-o-offer ng work at hindi po ako mag-o-offer ng work. Yung mga pumupunta dito na galing ng Pilipinas na mga naka-employment visa na nakikita nyo, may mga employer po sila na nag-visa po sa kanila. Yan po yun, never po ako nag-offer ng work. Kahit yung mga manggagaling ng Saudi, hindi po ako nag-offer ng work. Pumupunta sila dito as tourists. Yung iba talagang tourist kasi lang pumupunta pero yung iba maghahanap ng work. Maraming salamat and God bless you.